Good day sir, my name is Madronas Eric Jans aka Love. Kaya joke lang sir. Ito po, the law of aimlessness, the human need for purpose. Dito naman initiate the life. So dito siya sabi na nais nating maramdaman na may saysay ang ating buhay at maramdaman nating mahalaga tayo at naghahanap tayo ng kahulugan. Yun ang meaning ng ano. So example ko naman dito, kunwari ako gusto ko maging pulis, hindi dahil sa gusto ko makapaglingkod ng bayan, kumbaga gusto ko ng malaking sahod, ganoon. Pero ang pinupoint, ang parang main goal ko dun is kumbaga gusto ko makatulong sa magulang ko sa pamumuhay. And ang pangalawa naman is transcendence. Dito is gusto nating maging bahagi ng mas malaki kaysa sa ating sarili at lumika ng bagay na may magpatuloy kahit wala na tayo. Example is dito isang guro nagtuturo sa isang village na walang bayad, na nagtuturo siya ng buong puso. Ito is ginagawa niya dahil sa hindi dahil sa gusto niya lang, pero kumbaga ang nais niya is nais niya na makatulong o mag-iwan ng legacy, kumbaga legacy para sa mga future na student. Kumbaga ayun, mag-iwan siya ng legacy sa mga bata hanggang sa pagtanda. Yun. Pangatlo is ito existential anxiety. Dito naman is kapag wala tayong malinaw na layunin is nakakaramdam tayo ng existential anxiety. Isang uri daw po ito ng pangamba o takot kawalang saysay sa ating pag-iral. Example na lang natin is ako pumapasok ako araw-araw. So kumbaga ito ko ulit-ulit na lang, napapagod ako. So minsan tinatanong ko sa sarili ko na kung makakapagtapos pa kaya ako, ganun. So parang kumbaga nawala na ng gana. So ayun po yung pagkakaintindi ko sa existential anxiety. And second one, ito naman yung sa may second one is danger of aimlessness. First is drifting and passivity. So dito ay sabi ay ang sabi po dito ay kapag wala daw po tayong malinaw na direksyon sa buhay ay sumasabay lang tayo sa nangyayari. Parang ayun nga, example, sinasabay na natin takbo ng buhay, kumbaga wala tayong goal or inaabot yung malinaw na inaabot, parang sumasabay lang tayo sa flow. Kumbaga ito example, sarili ko minsan nakapag-isip din ako ng di magana tulad ng doon nga sa pag-aaral ko. Kumbaga bahala na lang, sige, kumbaga sir, hindi ko na pinipilit mag-aral. Kumbaga sumasabay na lang ako sa flow kung makapagtapos o hindi. Minsan lang naman pag nakakaramdam ako ng ganun. So dito naman sa pangalawa po sir, distraction and superficiality. Dito naman po is dito naman wala tayong malinaw na layunin or parang number one. Parang sa number one dito is madali tayong naakit sa mga bagay na nakikita natin masaya at nakaka-avail ng satisfaction natin sa buhay, pero di natin iniisip na meron pala tayong mas kailangan o dapat mas unahin. So example naman, ang example ko po dito ito napansin ko kasi sa mga teenage pregnancy, sa mga batang ama, is nagagawa ito nga, especially sa mga batang ama, is nagagawa pa rin nila makapagtropa o iba mga gawaing mga pambinata, yung umiinom pa din kahit may pamilya na. So parang wala silang malinaw na goal kumbaga sa buhay. Ito, imbis na suportahan yung pamilya ng ng lalaki, may mga gusto pa rin siyang gawin sa buhay. Kumbaga ayun, to discontent and emptiness. Dito naman po is once na nakamit mo na isang bagay, nakakaramdam pa rin tayo ng kakulangan. In short, hindi tayo content. Example na lang is example ko naman din is yung mga batang gustong-gusto magka-cellphone. Ito nga, dati ako gustong-gusto ko magka-cellphone. Example ko sa sarili ko, dati gustong-gusto ko magka-cellphone. Dati naman
Dati kasi ano pa lang, kumbaga kung tawag dito, kumbaga yung mga cellphone na is makaluma pa. And then ito nga, dumating yung mga makabagong cellphone. Di na ako nakontento ngayon, is nagpabili ako ng bago. Kumbaga hindi ako nakontento, mali din yun. Sabi ko ng pagkakamali. And number 4 naman is vulnerability to manipulation. Ito naman po yung siyasabi kapag wala tayong malinaw na direction or goal, siyasabi na mas madali tayo ma-influensyahan kung sino o anumang bagay. Kumbaga mabilis tayong maakit sa mga makit dahil nga wala tayong kasiguraduhan o kaya hindi natin pinupursue yung goal, wala tayong matibay na paniniwala. Paniniwala sa direction natin, sa goal. Ito big example natin sa yung mga college student na ito, 'di ba, yung mga college po na na sa ibang lugar may mga cum laude, especially cum laude, 'di ba? Cum laude na 'yon. Pero nagagawa pa ring akitin sila ng mga NPA. Kumbaga nabibrainwash sila. Ito nga, nahihikayat sila ng mga NPA na labanan ng gobyerno. Siyempre nagkakaroon ng malabong paniniwala ang isang tao dahil nga ayun nga, sa nakikita nila kurap ang gobyerno, kaya naisip nila na ganoon, mas madali silang nabibrainwash. So mas lumalabo ang paniniwala ng mga estudyante. Ayun, mas madali silang napapaniwala, ko ba nadidistract sila. And yun lang po, sir. Thank you po.